Patuloy na binabantayan ng Department of Health Region 7 ang tumataas na kaso ng leptospirosis sa Central Visayas. Batay sa datos ng ahensya, umakyat sa 188 ang bilang ng mga kaso mula Enero hanggang Agosto 2025 kung saan 20 ang nasawi. Ito ay nagpapakita sa pagtaas ng 68% pagtaas kumpara sa 112 cases na natala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kang Dr. Eugenia Mercedes Cañal, ang Medical Officer 4 at Cluster Head ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit, na karamihan sa mga nahahawaan ng sakit ay mga kalalakihan, partikular na ang mga magsasaka at driver na nangunguna sa listahan. Kaya naman, hinimok ni Dr. Cañal ang publiko na magpatingin sa mga eksperto kung may mga sintomas na nararamdaman, lalo na ang mga nagkaroon ng exposure sa baha. Idinagdag din anya na mayroong dalawang phases ang leptospirosis. Ang una, ang mild, at ang pangalawa at ang kadalasang napagkakamalang hepatitis dahil sa mga sintomas sa paninilaw matapos ang 2 o 3 araw mula sa pagkahawa ng sakit. Kaya naman, mas mabuting magpatingin ka agad sa mga doktor upang mabigyan agad ng lunas. From last year, or to compare it from same period last year, so we have 68% higher, July to August. But these cases na to from January to August, and then ang atong mga fatalities or mortality to from January to August, we have 20. There are 2 phases actually sa leptospirosis. Ang first, mild lang siya. Pero after 2 to 3 days mo balik, and then that's the time mag-yellow na siya. They mistook it as like hepatitis siguro, but with the exposure in wading to the flood. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ito si Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo